Senador Bato de la Rosa sinabing nalasing sa kapangyarihan si Jen Torre. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, labis umanong inabuso ni Major General Nicolas Torre III, ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Ang kanyang kapangyarihan ng arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam sa DWIZ noong Sabado, ika-22 ng Marso. Ipinaliwanag ni De La Rosa na tila lasing sa kapangyarihan si Torre matapos ipatupad ang pag-aresto kay Duterte sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, noong ika-11 ng Marso taong 2025. Ang pag-aresto kay Duterte ay may kaugnayan sa kasong krimen laban sa sangkatauhan na nag-ugat sa kontrobersyal na kampanya kontra droga na isinagawa sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Ayon kay De La Rosa, bagaman malakas ang kapangyarihan ni Torre ngayon, may hangganan din umano ito. Wala namang forever dito sa mundo kaya may hangganan din ang lahat ng pang-aabuso mo. Lahat ng kasigan mo, may hangganan din yan, pahayag ni De La Rosa. Ang mga pahayag ni De La Rosa ay nag-ugat mula sa pag-aresto kay Duterte. Isang hakbang na nagbigay daan sa mga kontrobersya at kritisismo mula sa iba't ibang sektor. Ayon sa senador, tila ipinakita ni Torre ang sobrang paggamit ng kanyang posisyon upang tiyakin ang pag-aresto sa isang dating lider ng bansa. Ito ay isang hakbang na ikinagulat ng marami, lalo na ng mga taga-suporta ni Duterte, at nagbigay ng dahilan upang itaas ang mga tanong hinggil sa legalidad at motibo sa likod ng mga hakbang na ito. Sa kabilang banda, hindi rin pinalampas ni De La Rosa ang pahayag ni Presidential Communications Office, PCO, Undersecretary Claire Castro, na nagsalita ukol sa mga naunang pahayag ni De La Rosa. Binanggit ni De La Rosa na kung sakaling siya ay haharap sa mga legal na hakbang mula sa International Criminal Court, ICC, mas pipiliin pa umano niyang magtago kaysa sumuko. Ang pahayag na ito ni De La Rosa ay nagbigay daan sa isang debate hinggil sa mga hakbang ng gobyerno laban kay Duterte at sa mga kasong inihain laban sa kanya sa ICC, ang pagkakasangkot ni De La Rosa sa isyong ito ay nagbigay diin sa matinding tensyon sa pagitan ng mga taga-suporta at mga kritiko ng dating Pangulo. Ang mga pahayag na ito ay nagpataas ng mga katanungan hinggil sa kung paano ang mga hakbang na isinasagawa laban kay Duterte ay maaaring magtulak sa mas malalaking isyu hinggil sa kapangyarihan, kalayaan, at hustisya sa bansa. Bagamat patuloy na tinutulan ni De La Rosa ang mga hakbang na ito, kabilang na ang mga pahayag ni Claire Castro. Inaasahan na ang mga susunod na hakbang na gagawin ng mga kasangkot sa isyu ay magdudulot pa ng mas marami pang reaksyon mula sa publiko at mga eksperto sa larangan ng batas at politika.